So here we go mga idol. Ngayon, pag-usapan natin ang topic na ito is kung makakabawi pa ba ang Token Tech sa darating na Game 6 PBA Finals. Ngayon, umpisahan na natin mga idol. This is JM from JM Hoopcast Channel. Let's go mga idol. Recap lang tayo mga idol. Nung nakaraang Game 5 mga idol is pag-usapan natin kung paano natalo ang Token Tech. Idol, first of all, talagang nahirapan ang Token Tech sa laban ng Ginebra dahil nagresulta to mga idol sa score na 73-66, okay? Maraming player ng Ginebra ang nag-ambag at nagtulong-tulong in terms of defense. First of all mga idol, umpisahan natin kung ano yung mga reason kung ba't natalo ang Token Tech. Una, yung mahigpit na depensa ng Ginebra, mga idol. Kung makikita natin, pinakita ng Ginebra ang matibay na depensa, mga idol, especially kung paano nila pinahirapan si RHJ, okay? Na import ng Token Tech, mga idol. Bagamat mga idol, nagtala siya ng 19 points and 12 rebounds, mga idol, pero sobrang baba ng kanyang shooting percentage na umabot lang ng 26.9% mula sa field goal. Ngayon, pangalawa idol, yung pagbaba ng production ng mga local players nila mga idol. Ang mga pangunahing local players nila mga idol is tulad ni Calvin Oftana and RR Pogoy na hindi natin nakita or hindi nagpakita ng kanilang karaniwang laro mga idol na pinagsama-sama. Okay, nakapagtala lang. Okay, kung nakapagtala lang yung dalawa na si Oftana and Pogoy ng 16 points at 33.3 shooting. Okay, na malayo sa kanilang inaasahan na nakukontribute mga idol. Pangatlo mga idol, punta tayo sa pagkawala ng momentum sa ikalawang second half mga idol. Ngayon, bagamat may 10 puntos na kalamangan yung Token Tech noon mga idol sa halftime, hindi nila ito napangalagaan sa ikalawang kalahati dahil mga idol naging epektibo ang adjustment ng Ginebra lalo na sa depensa at lumaro ang Ginebra ng small ball lineup na nagresulta sa limitadong 21 points para sa dumating na second half, okay? Pangapat mga idol, yung pagkawala or yung problema ng team nila or hindi pagkakaunawaan ni Coach Chot Reyes and Koy Eram is it's a big factor yon mga idol dun sa dumating na third quarter dahil yung mga ganitong klaseng uri ng hindi pagkakaunawaan mga idol ay maaaring nakakaapekto sa moral at focus ng koponan sa critical or crucial na bahagi ng laro. Ngayon mga idol, sa kabuuan, ang kombinasyon ng mahigpit na depensa ng Ginebra mga idol is sobrang mababang produksyon ng mga pangunahing manlalaro ng Token Tech at pagkawala ng momentum sa ikalawang quarter mga idol or sa second half at yung internal na hindi pagkakaunawaan ay nagdulot ng paghihirap ng Tropang Giga sa Game 5 Finals. Ngayon mga idol, balik naman tayo dito sa pwedeng keys to win or pwedeng ikapanalo ng Token Tech sa darating na Game 6, okay? So ito, number 1 mga idol is yung kailangan maging stabilize yung offense, okay? Yung magiging offense nila pagdating sa second half. We know naman itong Ginebra mga idol, Game 4 and Game 5, ang ganda ng ginawa nilang adjustment pagpasok ng second half. So ngayon mga idol, sa game kasi mga idol, bumaba ang production ng Token Tech sa second half na nagbigay ng daan para sa Ginebra na makahabol at manalo. Mahalaga is yung ma-maintain nila yung aggressiveness and pagdating sa offense, and alam niyo yan, yung pagiging effective ng ball movement para maiwasan ng scoring droughts. Pangalawa mga idol is yung dapat ma-neutralize nila yung pag-defense kay Brownlee dahil si Brownlee mga idol nagpakita ng galing sa Game 5 kahit may injury. Ma-maintain nila yung aggressiveness and pagdating sa offense, and alam niyo yan, yung pagiging effective ng ball movement para maiwasan ng scoring droughts. Pangalawa mga idol is yung dapat ma-neutralize nila yung pag-defense kay Brownlee dahil
Si Brownlee mga idol nagpakita ng galing sa Game 5 kahit may injury siya. Okay, lalo na sa mga crucial moments or crucial minutes na kailangan pagbutihin ng Token Text mga idol ang kanilang depensa laban sa kanya. Marahil sa pamamagitan idol ng double team o paglalagay ng mas physical na depensa idol, siguro ito makakapag-limit ng puntos or contribution para kay Justin Brownlee. Pangatlo mga idol, pag-iiwas ng yung maiwasan nila yung hindi pagkakaunawaan ng team, especially kay Poy Eram, dahil ito dito para kay Poy Eram is dapat ma-realize nga mga idol na sobrang crucial na nung game sa laban bukas. Okay? Na especially syempre dapat i-set aside muna at mag-regroup sila. So sa pang-apat mga idol is yung pagtaas ng production ng isang RHJ. We know naman or nakita natin from Game 4 to Game 5 mga idol is na-limit ng Ginebra ang production ng isang RHJ na sobrang kailangan mag-step up and syempre kailangan din mag-step up ng mga local na players like for Oftana, RR Pugoy and Nambatak dahil pag mataas ang production mula sa kanila mga idol ay makakatulong ng pressure sa import at mapalawak ang opensa ng team nila. Okay? So sa panglima mga idol is yung pag-adjust sa depensa. Okay? One thing mga idol is para ma-staff o mapigilan ang pangunahing mga player ng Ginebra tulad ni Scottie Thompson, Justin Brownlee na naging susi sa Game 4 or sa Game 5 na ikinapanalo ng Ginebra mga idol, dapat magamit nila ang iba't ibang defensive schemes nila tulad ng zone defense or full court press na maaaring makatulong upang mapabagal ang opensa ng Ginebra at makalikha ng turnovers na maaaring maging puntos para sa Token Text. Okay mga idol, so dito mga idol ngayon itong topic ko na to is nasabi ko na kung ano yung pwedeng ikapanalo nila. Okay? And sinabi ko na rin yung naging problema nila during the Game 5 PBA Finals. Okay? So, overall mga idol, kung ganito yung mangyayari, yung dito sa Keys to Win na sinabi ko mga idol, sa pamamagitan ng mga nabanggit ko, idol, baka maaring mapataas ng Token Text ang kanilang kumpiyansa or tsansa na makuha ang panalo sa Game 6 at maitabla ang serye. But again, na idol, gaya ng sabi ko, first of all, kailangan ni Coach Chot Reyes makapag-set ng better game plan or adjustment. And second one mga idol, step up ni RHJ mga idol, and kasamahan na natin na yung puntos ni Oftana, ni Pugoy, ng Batak. Okay? But in terms of defense, kailangan maasahan natin dito or maasahan ng Token Text idol itong si Imaurin, si Cobontin at si Eram at saka si Kelly Williams. Ngayon mga idol, this is JM from JM Hoopcast Channel. Salute and God bless. JM Hoopcast, ready ka na ba? Basketball analysis, walang kalabuan. Bawat laro, bawat galaw, tinitingnan ang tama. Pagdating sa basketball, JM ang may alam na. Tip-off na game on, sino ang magpapakita? Dribble, crossover, pasok sa paint, mas mabilis pa sa hangin. Pick and roll, defense nakafocus. Pero JM Hoopcast, tinitingnan na ng bawat process. JM Hoopcast, game insight sa lahat ng plays. Bawat galaw, bawat strategy, kitang-kita sa mga ways. Fast break, transition offense, triple threat. Bawat detail, ibibigay, walang labis, walang kulang, perfect. Offense versus defense, sino ang may edge? Half court set, sino ang mag-lead? Basta JM Hoopcast, di pwedeng magsinungaling. Bawat move, tinitingnan, bawat pass, tinitigbang. Huling
Huling segundo, sino ang aakyat? Step back, jumper, buzzer beater, pasok laro na ang lamang. Bawat turnover, rebound, assist. Ang analysis ng JM Hoopcast, as precise as it gets. Huling segundo, sino ang aakyat? Step back, jumper, buzzer beater, pasok laro na ang lamang. Bawat turnover, rebound, assist. Ang analysis ng JM Hoopcast, as precise as it gets. Palam ka kasulat sa inside.